Ito na po ang gugulat sa inyong hapon. Attorney Topacio at John Vic Rimulya, muntik magsuntukan. Panoorin po natin mga kababayan kasi yan yung sinasabi ng komento. Muntik mag-upakan. Bakit kaya? Bakit galit na galit si Attorney Topacio kay John Vic Rimulya? Ito po. Sabay-sabay nating panoorin at mag-react. Sa halip na imbestigahan yung mga may anomalya, etong ulalong si John Vic Rimulya, tayo pa tatakutin. Paiimbestigahan daw niya yung mga sumisigaw na Marcos resign. Bakit? Anong krimen? Yan ay kasama sa freedom of speech, yung Marcos resign. Diba? Bakit yun pantatakutin mo? Yung mga nagpaprotesta, imbestigahan mo yung mga nagnanakaw. O diba? O unang-una, yan mo pinakikitang walang kwenta, walang mangyayari dito. Pinaglololo ka lang tayo. Huwag na kayong umasa dyan sa ICI. Huwag na kayong umasa dyan sa Blue Ribbon Committee. Ginoong Rimulya, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Imbestigahan mo ako. Sige, go! Oh, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sige, oh, yan, naka-record yan. Oh, sige. Yan mga kababayan, kaya pala galit na galit si Attorney Topacio dahil nagsabi po itong si John Vic Rimulya ng DILG na kanyang ipapaimbestigahan ang mga nagma-Marcos resign. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! So sabi ni Attorney Topacio, sige, imbestigahan mo ako. Tignan natin. Diba? Kasi nanakot itong si John Vic Rimulya na kanyang ipapaimbestiga yung mga nagma-Marcos resign. Paano yan? Milyon-milyon yung paiimbestigahan mo, John Vic. Lalo na mga nagko-comment sa FB, Marcos resign. Kaya pala galit na galit itong si Attorney Topacio. What is the crime? When you say Marcos resign, freedom of expression yan. Ano yun, ikukulong mo, paparesto mo? Di bendalo ka na naman. O, tignan mo. Abogado na ang nagsabi. Ulitin nga natin. Galit na galit si Atty. Topacio Sa halip na imbestigahan yung mga may anomalya, etong ulalong si John Vic Rimulya, tayo pa tatakutin. Paiimbestigahan daw niya yung mga sumisigaw na Marcos resign. Bakit? Anong krimen? Yan ay kasama sa freedom of speech, yung Marcos resign. Diba? Bakit yun pantatakutin mo? Yung mga nagpaprotesta, imbestigahan mo yung mga nagnanakaw. O diba? O unang-una, yan mo pinakikitang walang kwenta, walang mangyayari dito. Pinaglololo ka lang tayo. Huwag na kayong umasa dyan sa ICI. Huwag na kayong umasa dyan sa Blue Ribbon Committee. Ginoong Rimulya, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Imbestigahan mo ako. Sige, go! Oh, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sige, oh, yan, yan mga kababayan. naka-record yan. Oh, sige. John Vic Rimulya, ipa-imbestiga mo na itong si Atty. Topacio. Naka-record yan. Sabi kasi dito sa freedom of expression natin. Freedom of speech. Freedom of speech is the right to express opinion and ideas without fear of government, censorship, or punishment. Nasa ng crime doon. It extend beyond spoken words to include various forms of expressions such as writing, art, and protest. While this right is protected in any democracies, it is not absolute and has legal limitations. Totoo naman may legal limitations po ang freedom of expression, freedom of speech. Halimbawa, yung mga nagsisisigaw ka dyan, nagbanta ka na. Kumbaga, pinagbantaan mo na yung tao. Na yun, crime na po yun. Nanira ka na ng gamit, namato ka na ng mga property.
yan po ay hindi na freedom of expression. Pero yung nagsasalita ka lang, sabi dito, wala pong legal and has no crime. Di ba yan, no? Freedom of speech. Freedom of speech is the right to express opinions and ideas without fear of government, censorship, or punishment. It extends beyond spoken words to include various forms of expression such as writing, art, and protest. Ayan, yung mga nagpo-protesta, sakop yan ng freedom of expression. Yung nagsasabi ng Marcos resign. Siguro kung wala pong mga abogado na mga nagsasabi, matatakot yung mga tao. Ayun, magmamarcos resign ka, ipapa-aresto mo, ganon, papa-imbestiga mo. Wala yun. Expression without retaliation, yung hindi ka nagre-retaliate, hindi ka lumalaban. Halimbawa, may mga pulis dyan. Nagsisigaw ka lang naman ng Marcos resign kasi ayaw mo ng kanyang performance dahil sa mga nangyayaring korupsyon, bumabagsak ang ekonomiya, tumataas ang dolyares. Yung expression without retaliation, the core idea is to allow people to voice opinions and ideas without interference from the government. Yun nga yung sinasabi ko, hindi manggugulo, hindi gagawa ng ikasisira ng mga property, mga ganyan. Hindi yan crime. Yung sisigaw lang. Broader than just talking. The term speech, nagsasalita lang naman. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Walang crime po yun. Yan kasi pag hindi kasi abogado, walang alam. The term speech includes many forms of expression like writing, performing, wearing certain clothing, and protesting. Yan. Yung mga naggagawa ng effigy, gaya nung sinira ng mga makakaliwa na effigy ni BBM. Ganon din kay PRRD noon. International and constitutional right. It is recognized as fundamental human rights in international law and is a cornerstone of democratic societies, often enshrined in national constitution like the US. Ganito rin sa US. Sabi kasi ni John Vic Rimulya, hanapin nga natin yung ni John Vic Rimulya dito, mga kababayan, yung sinasabi niya na ipapaano niya. Wait lang mga kababayan ko ha. Kasi yan po sabi ni John Vic ipapaano niya yung mga tao na tawag dito, ipapaano niya, investiga niya. Ito po, John Vic Rimulya. Yung FB natin Marcos resign issue. Ayan, check na natin. So, check po natin mga kababayan meron dito Hanapin lang natin. So, yan po. Mahina internet natin. Ba't mahina internet? Mahina yung internet natin Ayan, ito. Hindi nyo pag-aari ang Pilipinas. Ito po. Galit na galit. Tingnan natin Rep Kiko Barsaga suspendido. Yan, suspendido si
Si Kiko Barsaga suspendido mga kababayan. So eto, nasuspindi na nga si Kiko Barsaga dito. Kaya natin. Mahina ang internet. Ba't ganun? Ba't mahina internet natin? What happened? Babayad naman tayo ng internet natin na. Grabe no? Kung wala ka palang alam sa batas matatakot ka, no? Buti may mga magagaling na abogado na talagang matatapang na nagsasalita para sa mga tao na hindi po nakakaalam ng batas. So yan po. Sabi kasi nila, maaano ka pagka ayan no. Wait lang mga kababayan ha. DILG Remulla paimbestiga ng panawagan ng ilang realista na Marcos resign na ito po. Pag nag-Marcos resign ka pala, paimbestigahan ka na. Nako po. Buti na lang may mga may mga magagaling Samantala, puntahan natin. Wait lang. Ito, check po natin ha. Kasi sabi ni DILG Remulla, paiimbestigahan kapag nag-Marcos resign ka. Anong kaso mo dun? 'Di ba? Buti na lang si Atty. Topacio matapang na nagsasalita na huwag kayong matakot na magsabi ng Marcos resign, wala kang crime na nilalabag dyan. 'Di ba? Sabi kasi Marcos resign, paiimbestiga ni John Vic. Naku po mga kababayan. Buti na lang merong mga abogado na malalakas ang loob. Ito po. Samantala, puntahan natin ang report ni Edniel Parosa, ang Department of Interior and Local Government Secretary Remulla. Paiimbestigahan daw ang panawagan ng ilang rallyista na Marcos resign at magbawi ng suporta ng militar sa pamahalaan. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Paiimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government itong naging panawagan ng ilang rallyista para sa pag-ibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos maging sa pagbawi ng suporta ng militar sa pamahalaan. Sa ambush interview dito sa Campo Crame, sinabi ni Secretary John Vic Remulla na maaring malapit na ito sa inciting to sedition. Reaksyon yan ni Remulla sa ginawa ng ilang lumahok sa programa ng United People's Initiative sa People Power Monument, kung saan ilan sa kanila ay may placard at subigaw ng Marcos resign. Sa kabilang pakiusap ng Quezon City Police at local government, dinala pa ang naturang panawagan sa entablado, sabay ng nagkarampag kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na bumawi ng suporta sa gobyerno. Tiniyak naman ni Remulla na hindi nila pipigilin ng rally at ang kalayaan ng mga demonstrador sa tamang pagpapahayag. Pakinggan natin ang kalihim. Hindi lang nanawagan ng Marcos resign, nanawagan din for the AFP to umalas, to withdraw. May address na ito, sir? That's close to inciting to sedition, so investigate namin sila. Ang mga ganyan kalasing salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability, and justice and go through the due process kung sino man kailangan na hatulan dito. So nabigyan sila ng permit for second day, makaka-apekto ba yun? Hindi naman. It will be the same. Pareho pa rin. Preparations are the same, security measures are the same. You will hear a lot of voices, nagsisigawan, pero para sa amin, parang normal na sa atin yun, di ba? May ganun na tayo. Wala rito sa Campo. So yan po ang kanyang sabi, Marcos resign, papaimbestiga niya. So ano masasabi niyo mga kababayan, yung mga kababayan natin diyan na pag nag-Marcos resign ka na, target ka na ng investigation. Diba? Ano bang sinasabi ng mga comment dito? Ito yung mga comment ha, magbabasa lang po tayo. Ito po ang comment. Hindi natin mani kasi mahina yung internet natin O ito po ang sabi. Mga Remulla salot sa bayan daw. Walang awa si BBM sa sambayan ng Pilipino kaya ayaw pa mag-resign. Normal na abnormal yan. Dalawang Remulla balik
Balik mga utak niya, follow siya, tita ni BBM, Romualdez mga kawatan. Naku po. Basta kami solid, BBM pa rin kami. Ano sabi ito, Marcos na magnanakaw, hayop ka John Vic, isa ka ring magnanakaw. Naku po, grabe. Isa Rimulya sa magnanakaw, busog. Naku po. Tama kayo, attorney. Mga may mali-malitang dinala sa bahay nila, yan ang tuluyang ipakulong. Dapat nga yun ang ipakulong, yung mga nagnakaw. Ba't yung mga nagsisigaw ng Marcos resign? Tama ka dyan, yung korap dapat. Kulang sa pag-iisip itong si Rimulya. Alaka, Marcos resign. Marcos resign. Alaka, dami nagsasagot ng Marcos resign. Sige, unahin lang sa mga NATO, Rimulya resign. Yabang mo kasi. Gusto kasi nila maghari sa Pilipinas. Oh, yan. Ako, John Vic Rimulya, nakupal ka tuloy. Mauman sir, mga bangag na kasi, hehehehe, Marcos resign. Baka kasama din siya sa korap. Naku po. Una mong imbestigahan si Bongbong at Romualdez, puro kayo saldi. Yung malayo yung hinahanap nyo, yung malapit na utak, di nyo hinahanap. Paimbestigahan nyo yan, hindi nagmamarcos resign. Very good si Marcos resign now na. Matagal na kami takot Marcos resign. Umpisahan mo na, boy angas. Kapal ng mukha ng magkapatid na Rimulya, halaka. Hindi yan marunong sa batas, sir. Tama po. Ba't mo aarestuhin or ipapa-investigate nagmamarcos resign? Isa itong freedom of expression. What is the crime when you say Marcos resign? Nako po. Tama ka. Nako po. Ayun sabi nila, hair follicle test na kasi. Dapat dyan. Nako po. Yes, tama po, attorney. Mga tanga yan. Ang daming pakulo. Kupal yang si Rimulya na yan. Bobo at walang alam sa batas. Ganon din yung kuya, bending dalo. Am I right, Mr. Rimulya? Yes, sir, yes, sir. O mga kababayan, ano masasabi nyo? I-comment nyo po sa baba. Masama ba na sabihin? May crime ka bang nagawa pag nag-Marcos resign ka? I-comment po. Sa mga kababayan natin abroad, ano masasabi nyo? Mag-comment nga po kayo mga kababayan. Kasi sabi kasi ni Rimulya, papa-imbestiga niya lahat nagma-Marcos resign. 100 million. Ang nagma-Marcos resign, ayun, yari. Nayari tuloy si Rimulya kay kay Attorney Topacio, magaling 'yan si Topacio. Abogado 'yan. Walang katakot-takot 'yan, parang Marcoleta 'yan. Okay, isa rin 'yan sa mga aspirant na maging senador in the future, mga kababayan. Ano masasabi niyo dito sa statement ni Rimulya na kanyang ipapaimbestiga lahat ng magmamarcos resign? Malapit daw sa inciting to sedition. Sedition. Diba? Kasi yung mga AFP daw na mga ex-general, mga retired, ay nagbabalak na destabilization. Wala naman nangyari. Diba? Natapos yung rally, wala namang destabilization. Wala namang military junta. Gusto pa nga nila government reset. Ang ipapalit nila kay BBM when decided to resign in the office, gusto nila si Ramon Ang. Aalisin daw nila ang Vice President daw, Korte Suprema wala na din daw. Government military junta na ito. Government reset na. Yan ang gusto nilang mangyari. Hindi na yung plano nila kasi wala namang nangyaring gulo Kasi pag nagkaroon ng gulo, doon sila mag-establish ng military takeover. Yan din ang gusto nung yung plano nila. Okay? Ano masasabi niyo mga kababayan? Yan lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.